Naniniwala ba kayo na hindi raw lahat ng nangangaliwa ay masama? Hindi raw lahat ng mga nagkasala ay masamang tao na at hindi na pwedeng bigyan ng second chance o patawarin pa? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia, and I know na sa title pa lang at sa thumbnail pa lang ng ating kwento for today medyo na ano na kayo, na intriga na kayo, kaya ka narito, no? Pero bago tayo dumako dun sa ating kwento, may pakiusap lang sana ako sa inyo. Bumisita po kayo sa Facebook page ng Shop in Style. Ayan po ang itsura ng kanilang Facebook page. At syempre, pagkatapos nyo yung bisitahin, don't forget na mag-follow. At don't forget din na kayo ay manood sa kanilang mga pa-live. Every day po yan, halos may pa-live si Ma'am Rose Puno Perez kung saan ay nasa iba't ibang store siya dun sa US of A. Ganun, 'di ba? So legit and original talaga ang mga produkto. So ano pang inaantay nyo? Mag-check out na rin kayo at huwag kalimutan na i-follow yung Shop in Style. Eto na, excited ka na ba? Oo, wag na nating patagalin tong ating mga pa-intro. Eto na po ang ating tampok na kwento na may pamagat daw na hindi ko naman sinadya. Ay, grabe. Dito lang sa Dear Mama Mia. Naniniwala ka bang may mga bagay na hindi mo naman ginustong gawin pero nagagawa mo? Naniniwala ka bang may mga pagkakasala na hindi naman dahilan para tawagin kang masamang tao? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Star. 35 taong gulang na. Kung titignan mo ang buhay ko noon, masasabi mong isa ako sa mga babaeng pinagpala. May mabait akong asawa, maayos na buhay, sapat na ipon at tahimik na tahanan. Pero may isang katotohanan akong matagal nang itinago. Isang pagkakamali. Isang gabing nagbago o nagpabago sa buong buhay ko. At hanggang ngayon, kapag sumasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, bumabalik sa alaala ko ang lahat. Hindi dahil gusto ko, Mama Mia, kundi dahil may mga pagkakamaling kahit gaano katagal ang lumipas, hindi ito kailanman tuluyang nabubura. Mama Mia, 7 years na po kaming kasal ng asawa kong si Mark nung mangyari ang lahat. Ang totoo niyan, hindi po perpekto ang pagsasama namin. Nag-aaway rin kami. May mga araw na pareho kaming pagod. May mga pagkakataong hindi kami nagkakaintindihan. Pero mahal namin ang isa't isa. Kaya sa huli, lagi kaming nagkakaunawaan. At laging pinipiling manatili sa piling ng bawat isa. Mama Mia, isa po sa pinakamalaking pagsubok sa pagsasama naming dalawa ay ang hindi pagkakaroon ng anak. Sa loob ng 7 taon, halos lahat na yata ng paraan ay sinubukan na namin. Mga doktor, mga laboratory test, mga bitamina, mga payo ng matatanda, hilot, mga dasal, mga nobena, mga pag-asa, at mga pagkabigo. Ang totoo niyan, Mama Mia, pati ang pagsasayaw sa ubando ay ginawa na namin ni Mark. Bawat buwan ay pareho ang eksena. Umaasa, kinakabahan, pagkatapos ay umiiyak sa pagkadismaya. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong lihim na umiiyak sa banyo para hindi lang marinig yun ni Mark. Ayokong makita niya ang sakit ko.
Pero mas ayoko ring makita ang sakit na nararamdaman niya dahil sa problema naming yun. Dahil kahit hindi niya sabihin, alam kong gustong-gusto na rin niya na magkaroon kami ng anak. Tuwing makakakita kami ng pamilyang may kasamang bata sa mall, napapansin kong napapatitig siya. Kapag may binyagan, kapag may birthday ng bata, o kapag may reunion, lagi niyang nginingitian at nilalaro ang mga bata sa paligid. Pero pagkatapos noon ay nagiging tahimik siya. At masakit yung makita, Mama Mia. Kaya lalo kong minahal ang asawa ko. Dahil sa kabila ng lahat, hindi niya ako sinisi. Kahit minsan. Ang lagi niya lang sinasabi sa akin doon, o noon ay, darating din tayo doon, mahal. Kapag oras na. Kapag para sa atin na. At maniniwala naman ako. Dahil mahal ko siya at mahal niya ako, akala ko sapat na yun, Mama Mia. Ang hindi ko alam na may paparating palang unos. Isang umaga, nagising akong nagmamadali si Mark. Ang sabi niya, may seminar daw ang kumpanya nila sa Cebu. 3 araw siyang mawawala. Normal na bagay na yun sa trabaho niya. Hindi na yun bago para sa akin. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang mabigat ang pakiramdam ko nung araw na yun, nung nagpapaalam siya sa akin. Parang may kung anong hindi tama, Mama Mia. Habang nag-aalmusal kami, kapansin-pansin ang pananahimik niya. Ilang beses ko siyang tinanong kung may problema ba. Ngumiti lang siya. Pagod lang siguro ako, mahal. Pero kilala ko ang asawa ko. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama, alam ko kung kailan may bumabag-gabag sa isip niya. At isa yun sa pagkakataon na yun. Hindi ko lang talaga alam kung ano. Bago siya umalis ay niyakap niya ako ng mas mahigpit kesa sa dati. Parang ayaw niya akong bitawan. Mag-iingat ka rito, ha? Napangiti ako. Alam mo, para kang 1 taong mawawala, 3 araw lang naman. Mahina siyang natawa sa tinuran ko, pero may lungkot sa mga mata niya. Ngayon ko lang yun napagtanto, Mama Mia, nung huli na ang lahat. Pagkaalis niya ay biglang naging napakatahimik ng bahay. Nakasanayan ko na rin kasing naririyan lang siya. Naririnig ang boses niya, ang pagtawag niya sa akin, ang tunog ng telebisyon sa gabi, ang simpleng presensya niya. Kaya nang mawala siya sa loob ng ilang araw, para bang lumaki ang buong bahay. At lalo kong naramdaman ang pag-iisa. Bandang 6:00 ng gabi, nung araw na yun, ay biglang tumawag ang pinsan niya sa akin. Si Carl. Halos magkasing edad lang kami ni Carl. Madalas din siyang dumadalaw sa bahay kapag may okasyon. Palabiro si Carl, palakaibigan at madaling pakisamahan, kaya nagkakasundo kaming dalawa. Nasaan si Mark? Andun sa Cebu eh. So mag-isa ka lang? Tanong niya sa telepono. Oo. Dadaan ako, wag ka nang magluluto, may dala akong pagkain. Tumanggi pa ako nung una, pero nagpumilit siya. At dahil kilala naman siya ng pamilya ni Mark, ay pumayag na rin ako. Hindi ko alam na ang simpleng desisyon na yun ang magiging simula ng pinakamabigat na pagsisisi sa buhay ko, Mama Mia. Dumating nga si Carl bandang 7:00 na ng gabi. May dala siyang pagkain mula sa paborito kong restaurant. Natuwa pa nga ako. Pakiramdam ko noon ay may kasama akong kapatid. Nagkukwentuhan kami habang kumakain. Tungkol sa trabaho, tungkol sa mga kamag-anak, sa mga balitang napapanood, sa mga simpleng bagay.
Wala namang kakaiba sa simula. Pero habang tumatagal ang gabi ay may napapansin akong pagbabago. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin, Mama Mia. Noon ko lang napansin na matagal pala siyang tumititig. Noon ko lang napansin na iba pala ang laman ng mga biro niya. Noon ko lang napansin na hindi na pala ako komportable. Pero syempre binaliwala ko yun, Mama Mia. Una, ayoko namang bigyan ng masamang mali siya ang pagkakaibigan naming dalawa. At pangalawa, siguro dahil nagtitiwala ako sa kanya. Kasi nga, pinsan siya ng asawa ko. Pamilya. Kaya hindi ko na naisip na dapat akong mag-ingat. Isa yun sa pinakamalaki kong pagkakamali. Habang lumalalim ang gabi ay mas lumalalim din ang aming mga usapan. Hanggang sa dumating ang isang tanong na nagpabago sa lahat. Masaya ka ba talaga? Napatingin ako sa kanya. Ano? I mean, masaya ka ba talaga sa buhay mo ngayon? Hindi ako agad nakasagot dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. May mga bagay na masaya ako, may mga bagay din naman na kulang. At minsan ang mga kakulangang yun ang mas nararamdaman at mas napapansin natin. Hindi ko alam na sa gabing yun, ang kahinaan kong yun ang magiging daan sa pagkakamaling hinding-hindi ko na mababawi. At yun ang gabing magsisimulang mabasag ang mundong buong buhay ko pong iningatan ng gusto. Mama Mia, hindi ko agad nasagot ang tanong ni Carl. Masaya ka ba talaga? Simple lang naman ang tanong na yun eh. Pero parang may kung anong tumama sa dibdib ko. Napatingin ako sa hawak kong baso bago muling tumingin sa kanya. Bakit mo naman na itanong yan? Ngumiti siya ng bahagya. Wala lang. Napansin ko lang kasi na parang matagal ka nang may iniisip. Napabuntong hininga ako. Siguro nga, Mama Mia. Dahil para bang gabi-gabing pumapasok sa isipan ko ang kakulangan namin bilang mag-asawa ni Mark. Siguro din dahil wala si Mark. Siguro dahil matagal ko nang kinikimkim ang lahat. O baka dahil may mga pagkakataong mas madaling magsabi ng nararamdaman sa isang taong hindi mo naman araw-araw na nakakasama. Hindi ko alam pero nagsimula akong magsalita. Alam mo Carl, sa totoo lang, may mga bagay talaga na mahirap. Tumigil ako. Tiningnan ko kung anong reaksyon niya pero tahimik lang siyang nakikinig. Alam mo naman siguro yung tungkol sa amin ng pinsan mo, 'di ba? Tumango siya. Alam ng halos buong pamilya. Alam naman nila ang problema namin. Hindi yun lihim sa lahat. 7 taon na kaming kasal ni Mark, Mama Mia. 7 taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa pero wala pa rin kaming anak. Sa tuwing may reunion, lagi kaming tinatanong, Uy, kailan kayo magkakaanak? Kailan kami magkakapamangkin sa inyo? Kailan kayo susunod? Nako, itong 2 batang to, kailan kaya kami magkakaapo sa kanila? Nung una, ngumingiti lang kami ni Mark. Kalaunan ay natuto kaming umiwas. At sa huli, natuto kaming magkunwaring hindi nasasaktan sa mga tanong na yon. Pero ang totoo, Mama Mia, masakit. Napakasakit. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong nagdasal na sana pagising ko isang araw, may himalang mangyari. Alam mo, sabi ko habang nakatingin sa malayo, minsan pakiramdam ko, may kulang sa akin bilang isang babae. Agad siyang umiling. Nako, wag mong sasabihin yan. Napatingin ako sa kanya. Pero totoo naman, 'di ba?
Huy, hindi ah. Matigas ang tono niya. Alam mo, napakabuti mong asawa kay Mark. Napangiti ako ng bahagya sa kanyang tinuran. Salamat sa pambobola. Hindi yan bola, seryoso ako. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. Parang masyadong personal. Parang masyadong totoo, Mama Mia. At yun ang unang pagkakataong nakaramdam ako ng kakaibang pagkailang. Hindi dahil may ginawa siyang masama, kundi dahil pakiramdam ko ay may bagay siyang gustong sabihin na hindi niya masabi-sabi. Lumipas pa ang ilang minuto, nauwi ang usapan sa ibang bagay. Mga alaala noong kabataan nila ni Mark, mga kalokohan nila, mga away magpinsan, mga pangarap nila noon. At sa unang pagkakataon sa gabing yun ay natawa ako ng totoo. Nabawasan kahit papaano ang pakiramdam ko na mabigat. Ngunit habang tumatagal ang gabi ay mas lalo kong napapansin ang mga bagay na dati ay bihira kong bigyang pansin. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin, ang paraan ng pakikinig niya, Mama Mia, ang paraan ng pagngiti niya kapag nagkukwento ako. Parang may kakaibang init sa kanyang mga mata. At kahit anong pilit kong baliwalain yon, hindi ko magawa. Bandang 10:00 na ng gabi nang magsimulang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Hanggang sa biglang dumilim ang paligid. Kasunod noon ay matinding kulog. Napatingin kami pareho sa bintana. Parang lalakas pa yata, sabi ko. Tumango siya. Bilang pagsang-ayon sa sinabi ko. Ilang minuto lang ang lumipas, halos wala ka nang makita sa labas. Parang binuhos yata ng langit ang lahat ng sama ng loob sa ulan na yon. Napailing ako. Mukhang hindi ka makakauwi agad ah. Mukhang ganun na nga, sagot niya habang tumatawa. Normal lang naman yun, Mama Mia. Hindi ko naman siya pinapaalis dahil pamilya naman siya. At sa isip ko, wala namang sigurong masama roon. Hindi ko alam na minsan ang pinakamalaking problema ay nagsisimula sa mga sitwasyong mukhang walang mali siya at mukhang walang panganib na dala. Nagpatuloy ang malakas na ulan. Wala pa ring kuryente kaya nagpatuloy rin kami sa aming kwentuhan. Hanggang sa mapunta kami sa usapang pag-ibig. At dun nagsimulang maging komplikado ang lahat. Alam mo, sa totoo lang, sabi niya habang nakatingin sa labas. Naiinggit ako kay Mark. Napakunot noo ako. Bakit naman? Ngumiti siya ng mapait. Dahil ikaw ang naging asawa niya. Bigla pakiramdam ko, Mama Mia, ay tumahimik ang buong paligid. Na para bang huminto pati ang malakas na ulan. Pakiramdam ko ay bumilis ng triple ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko o hallucination ko lamang. Kaya tumawa na lang ako ng pilit. Ikaw baliw ka talaga. Pero hindi siya tumawa, Mama Mia. Taimtim lang siya na nakatitig sa akin. Doon ako kinabahan. Doon ko unang naramdaman na para bang may mali. At doon ko unang naisip na dapat siguro ay pinauwi ko na lang siya. Ngunit huli na. Dahil ng gabing yun, nagsimula ng mabuksan ng mga lihim na matagal nang nakatago. At wala ni isa sa aming dalawa ni Carl ang handa sa mga katotohanang malalaman naming dalawa. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong bumibigat ang hangin sa pagitan namin. Hindi na katulad ng kanina, hindi na simpleng kwentuhan lang. Hindi na simpleng tawanan lang.
parang may kung anong nagbago. At pareho namin yung naramdaman, alam ko. Pero pareho rin naming iniiwasang pangalanan. Tumayo ako. Sandali, aayusin ko na muna yung pinagkainan natin sa kusina. Tumango siya, Mama Mia. Pero habang naglalakad ako papunta roon, ramdam kong sinusundan niya ako ng tingin. Tanging ilaw lang pala na nagmumula sa iilang peraso ng kandila ang nagbibigay tanglaw sa aming gabi. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako mapakali noon. Naisip ko si Mark, ang asawa kong nagtitiwala sa akin. Ang lalaking kailanman ay hindi nanakit sa akin. Hindi kailanman nagtaksil, hindi kailanman nagpabaya. At sa kabila noon, may bahagi ng isip kong nagsisimulang magulo. Hindi dahil mahal ko si Carl. Hindi. Hindi ko siya mahal. Kailanman hindi. Kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Mama Mia, may isang taong tumingin sa akin na para bang mahalaga ako, na para bang napakaganda ko, na para bang kahit anong may offer ng ibang babae ay sapat pa rin ako. At minsan, kapag matagal ka nang nakakaramdam ng kakulangan, nagiging mapanganib ang kahit na katiting na atensyon na binibigay sa'yo. Hindi ko alam na yun na palang simula ng pagbagsak ko, Mama Mia. At sa mga susunod na oras, gagawa pala ako ng isang desisyon na habang buhay kong pagsisisihan. Maraming tao ang naniniwala na ang pagtataksil ay nagsisimula sa isang halik, sa isang paghawak, sa isang haplos. Pero hindi naman totoo yun. Sa karanasan ko kasi, nagsisimula ito sa mga bagay na halos hindi mo mapapansin. Sa mga tinging mas tumatagal ng iilang segundo. Sa mga salitang hindi mo agad pinipigilan. Sa mga lihim na pag-uusap. Sa mga damdaming dapat ay iniiwasan mo pa lamang pero hinahayaan mong manatili. Nasa kusina ako noon. Kunwari ay abala ako sa paglalagay ng mga hugasin dun sa may lababo. Pero ang totoo, sinusubukan ko noong ayusin ang naguguluhan ko ng pag-iisip. Paulit-ulit sa utak ko ang mga salitang sinabi ni Carl. Naiinggit daw siya sa asawa ko. Naiinggit siya kay Mark dahil ako ang asawa nito. Hindi yun biro. Alam kong hindi yun biro. Narinig ko ang mabagal niyang paglapit sa akin sa kusina. Hindi ako lumingon agad. Pinilit kong mag-focus sa ginagawa ko sa mga plato. Pero lalo lamang akong naging tensyonado, Mama Mia. Pasensya na, sabi niya. Napahinto ako at lumingon ako sa kanya. Sa ano? Kanina. Hindi ko dapat sinabi yon. Napayuko siya. Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hayaan mo na yun. Tapos na eh. Ngumiti siya ng bahagya sa naging sagot ko pero may lungkot sa kanyang mga mata. At yun ang naging problema, Mama Mia. Kung naging bastos lang sana siya, kung naging mapilit lang sana siya, kung naging masama lang sana siyang tao, madali pa sana para sa akin ang umiwas. Pero hindi. Sa mga mata ko noon, isa lamang siyang taong matagal nang may kinikim-kim na damdamin. At bilang tao, naawa ako. Pero bilang babae, aaminin kong na-excite ako na may isang tao pa palang nakakakita ng halaga ko, ng ganda ko. Hindi ko alam na minsan, ang pakiramdam pala na yun ay maaaring maging simula
ng sunod-sunod na mga maling desisyon. Bumalik kami sa sala, ngunit hindi na tulad ng dati ang usapan naming dalawa. May ilang segundong katahimikan sa pagitan ng bawat salita namin. May iilang titig na mabilis din naming iniiwas. At may mga damdaming pilit naming itinatanggi. Makalipas ang ilang sandali ay nag-ring ang cellphone ko. Si Mark. Agad akong napangiti na para bang nabunutan ako ng tinik. "Love?" Narinig ko ang boses niya mula sa kabilang linya. "Pagod, oo, pero masaya. Kumusta ka?" "Ayos lang ako dito. Ikaw, kumusta dyan sa Cebu?" "Okay naman dito." Nagkwentuhan kami ng ilang minuto. Habang kausap ko ang asawa ko, pakiramdam ko ay bumabalik ako sa realidad. Naalala ko kung sino ako. Naalala ko kung sino ang mahal ko. Naalala ko kung gaano kabuti ang asawa ko sa akin. At mas lalo akong nakaramdam ng konsensya kahit ang totoo wala pa naman akong ginagawang mali. Pagkababa ng tawag, napansin kong nakatingin si Carl sa akin. Hindi ko gusto ang ekspresyon sa mukha niya. Parang may lungkot. Parang may pagsuko. At sa kung anong dahilan, lalo akong nakaramdam ng kakaibang bigat. Bandang 11:00 na ng gabi nang humina ang ulan. Napatingin siya sa labas. Mukhang kaya ko nang umuwi. At sa pagkakataong yun, dapat 'di ba Mama Mia ay matuwa ako? Dapat 'di ba gumaan ang pakiramdam ko dahil sa wakas aalis na siya? Sa wakas, mawawalan na ng tukso sa paligid. Pero hindi ganoon ang naramdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaibang lungkot na dumaan sa dibdib ko. Marahil dahil mag-iisa na naman ako. Marahil dahil matagal na akong pagod na mag-isa. Marahil dahil matagal na rin akong may mga sugat na hindi ko inaamin noon kahit sa sarili kong asawa. Tumayo siya. "Aalis na ako." "Star." Lumango ako. Sabay kaming naglakad papunta sa pintuan. At habang binubuksan ko yun, ay muli siyang nagsalita. "Star?" Napatingin ako sa kanya. May kung anong seryoso sa mukha niya. Parang may matagal nang gustong sabihin. Parang may lihim na matagal na niyang kinikimkim. "Salamat." Napangiti ako. "Para saan naman?" "Sa lahat." Bago pa ako makapagtanong kung ano yung lahat, ay tumalikod na siya. At naglakad papalayo sa ilalim ng mahinang ambon. Isinara ko ang pintuan at doon nagsimula ang pinakamahabang gabi ng buhay ko, Mama Mia. Hindi ko magawang matulog. Paulit-ulit kong iniisip ang buong gabi. Ang mga usapan namin, ang mga tinginan, ang mga salitang dapat hindi namin nasabi sa isa't isa. At higit sa lahat ang naramdaman kong kakaibang pagkalito. Galit ako sa sarili ko dahil alam ko namang may mali. Kahit wala pa mang nangyayari. Kahit wala pa naman kaming nilalabag na batas. Pero alam ko, ramdam kong may mali. Dahil ang puso ng tao ay madalas na nauuna bago pa ang mga kilos. At ang puso ko ay nagsisimula ng maguluhan, Mama Mia. Kinabukasan, maaga akong nagising. Naglinis ako ng bahay, naglaba ng mga labahin at nagluto ng pagkain ko. Ginawa ko ang lahat ng pwede kong gawin para maiwasan ko ang mag-isip. Ngunit hindi yun gumana. Bandang tanghali, nakatanggap ako ng isang mensahe. Mula kay Carl. "Pasensya na ulit kagabi ha." Matagal kong tinitigan ang mensaheng yun. Simple lang naman yun.
Wala namang masama. Pero hindi ko agad sinagot. Maya-maya ay may sumunod na namang mensahe. Mag-iingat ka lagi, Star. Muli, wala namang masama. Pero bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko? Bakit parang may bahagi ng sarili kong gustong hintayin ang susunod pa niyang sasabihin? Doon ako natakot, Mama Mia. Ang totoo hindi kay Carl, kundi sa sarili ko. Dahil sa unang pagkakataon nakita ko kung gaano kadaling madulas ang isang tao. Hindi kailangang maging masama kang asawa. Hindi kailangan na wala ka ng pagmamahal sa asawa mo. Hindi kailangan gustuhin mo ang manloko. Minsan sapat na ang pagiging mahina sa maling pagkakataon. At yun mismo ang nangyari sa akin, Mama Mia. Habang nasa Cebu pa si Mark, habang mag-isa ako sa bahay, habang pagod ako sa mga problemang matagal ko nang dinadala, unti-unti akong nagiging mahina. At hindi ko alam kung paano pipigilan ng sarili ko. Sa gabing yun ay nakatanggap na naman ako ng isa pang mensahe mula kay Carl. Mas maikli na, mas simple, pero tila mas mapanganib din. Pwede ba tayong mag-usap, Star? Matagal akong nakatitig sa screen ng cellphone ko. Alam kong may 200 sa harap ko. Ang una ay ang wag sumagot sa mensaheng yon. Tapusin ang lahat bago pa man ito magsimula. Ang ikalawa ay ang sagutin siya. At alamin kung saan hahantong ang lahat ng ito. Sa loob ng maraming minuto, nakatitig lang ako sa mensahe na yon. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagpindot ko sa isang reply ay magiging unang hakbang patungo sa pagkawasak ng buhay na pinaghirapan naming buuin ng asawa kong si Mark. Mama Mia, may mga pagkakataon sa buhay na alam mong mali ang isang bagay. Alam mong dapat kang umatras. Alam mong dapat ka nang huminto. Pero naghahanap ka pa rin ng dahilan para manatili. Naghahanap ka pa rin ng dahilan para magpatuloy. Hindi dahil tama yun, kundi dahil gusto mo yung mangyari. At hindi lahat ng gusto natin ay tama. Yun ang pinakamahirap aminin. Matagal akong nakatitig sa mensahe ni Carl. Pwede ba tayong mag-usap, Star? Simple, maikli. Kung tutuusin, wala namang anumang mali siya. Pero alam kong hindi ganun kasimple ang kahulugan noon. Ilang beses kong pinatay ang cellphone. Ilang beses ko ring muli itong binuksan. Hanggang sa huli ay natalo po ako ng sarili kong kuryosidad. Nag-reply ako. Tungkol naman saan? Halos agad siyang sumagot matapos kong mapindot yung send. May gusto lang akong ipaliwanag. Napapikit ako, Mama Mia. Dapat dun palang tumigil na ako eh. Dapat hindi na ako sumagot. Pero hindi ko ginawa. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, gusto ko ring marinig ang anuman na sasabihin niya sa akin. At yun ang unang pagkakamali ko yata, Mama Mia. Lumipas ang ilang araw, bumalik na sa normal ang lahat sa bahay. O baka yun lang ang pilit kong pinapaniwala sa sarili ko. Araw-araw tumatawag si Mark mula sa Cebu. Araw-araw niyang tinatanong kung kumusta na ako, kung nakakain na ba ako, kung maayos lang ba ang tulog ko, kung may kailangan ako o may gusto akong pasalubong. Mama Mia, na-extend pala ang seminar ni Mark sa Cebu. Kaya medyo natagalan bago siya nakabalik. Pero hindi naman nawala ang pagtawag niya. At bawat tawag niya ay parang kutsilyong dahan-dahang umiikot sa konsensya ko. Dahil habang lalo niyang pinapakita kung gaano niya ako kamahal, lalo kong nakikita kung gaano ako kahina.
Hindi pa man talaga ako nagkakasala ng tuluyan, pero alam kong nasa maling direksyon na po ako, Mama Mia. Samantalang si Carl naman ay paminsan-minsang nagme-message. Hindi naman araw-araw, hindi naman mapilit. At marahil yun ang dahilan kung bakit hindi ko agad napansin ang panganib. Kamusta ka na? Nakakain ka na? Ingat ka palagi, lalo't mag-isa ka lang. Mga simpleng salita, mga salitang normal lang sana. Pero kapag galing sa maling tao, nagiging komplikado ang kahulugan ng lahat ng ito. Unti-unti, Mama Mia, ay nasanay akong makita ang pangalan ni Carl sa cellphone ko. Unti-unti rin akong nasanay sa pakiramdam na may ibang taong nagtatanong kung okay lang ba ako bukod sa asawa ko. At habang tumatagal ay mas lalo akong natatakot sa sarili ko. Isang gabi, hindi tumawag si Mark sa nakasanayang oras. 9:00 na. Naging 10:00. Naging 11:00. Wala pa rin akong natanggap na tawag mula sa asawa ko. Paulit-ulit kong tinitignan ang cellphone ko. Nag-aalala na ako, Mama Mia. Hindi dahil sa selosa ako, ha? Kundi dahil hindi naman ganon si Mark. Kung malilate man siya sa pagtawag ay palagi po siyang nagsasabi via text or chat. Nagmag-12 na ng gabi ay tsaka lamang siya nakatawag. Pagkarinig ko pa lang ng boses niya, alam kong may problema. Love? Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nakita kong pilit siyang ngumingiti. Video call kasi yun, Mama Mia. Sorry, naging busy lang ako, love. Pero may kakaiba sa tono niya. May bigat sa mukha niya. Na para bang may malungkot. At bilang asawa niya sa loob ng 7 taon, alam kong may tinatago siya, Mama Mia. Sigurado ka bang okay ka lang, Mark? Muli siyang natahimik. Oo naman. Ngunit hindi po ako kumbinsido. Pagkababa ng tawag, lalo akong hindi mapakali. Parang may kung anong nangyayari na hindi ko alam. At sa pagkakataong yun ay mas kailangan ko sana siyang intindihin. Mas kailangan ko sana siyang damayan, ngunit sa halip ay nagpatangay ako sa sarili kong kalungkutan. Kinabukasan, Sabado, tahimik ang buong subdivision. Habang nagdidilig ako ng mga halaman sa harap ng bahay, may tumigil na sasakyan. Hindi ko inaasahang si Carl yun, Mama Mia. Ang pinsan ng asawa ko. Agad akong kinabahan. Lumabas siya ng sasakyan na may dalang supot. Dumaan lang ako. Napakunot noo ako. At bakit? May dala kasi akong prutas para sa'yo. Ngumiti siya. Napailing ako, Mama Mia. Ang layo naman ang dahilan mo. Tapos ay tumawa siya. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ay natawa na rin ako. Nahawa na rin ako sa tawa niya. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nagiging komportableng muli sa presensya ni Carl. Isang bagay na hindi na dapat nangyari. Hindi nagtagal, mahigit 1 oras lang, nagkwentuhan kami sa may terrace. Tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay, sa pamilya. Hanggang sa napunta ang usapan namin kay Mark. Ako yata ang may kasalanan eh. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mas mabuti sigurong hindi na lang ako dumaan nung nakaraang gabi. Tahimik akong napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko pareho naming alam kung ano ang tinutukoy niya. At parang pareho rin naming iniiwasang banggitin ang bagay na iyon. Carl, napabuntong hininga siya. Pasensya na, Star. Pagkatapos ay tumayo siya, parang may mabigat na desisyong ginawa.
Hindi na kita guguluhin. Napatayo ako. Hindi naman sa ganun. Sabi ko, hindi mo naman ako ginugulo eh. Ngunit huli na, ngumiti siya, isang malungkot na ngiti. Pagkatapos ay naglakad pabalik sa sasakyan at umalis. Hindi ko alam kung bakit pero nang mawala siya sa paningin ko ay may kung anong kirot akong nararamdaman. At doon ko unang inamin sa sarili ko ang isang katotohanang matagal ko nang itinatanggi. Hindi lang simpleng pagkakaibigan ang meron sa amin ni Carl. Hindi lang ito simpleng pag-aalala. May mga nabubuo ng damdamin na hindi dapat nabubuo sa isang babaeng may asawa at sa isang lalaki, lalo pat kung ito ay pinsan ng asawa niya. Pero kahit anong pilit kong pigilan ay naroon talaga yon. Mama Mia, gabi-gabi na akong humarap sa salamin. Pinagmamasdan ang sarili ko. Ang mukha kong pagod. Ang mga matang puno ng pagkalito. At ang babaeng nakikita ko roon ay halos hindi ko na makilala. Nasaan na yung star na buong pusong nagmamahal sa asawa niya? Nasaan na yung babaeng nangako na magiging tapat habang buhay? Bakit parang paulit-ulit siyang nawawala? Napaiyak ako. Walang nakakakita, walang nakakarinig, pero alam kong totoo. Hindi naman si Carl ang pinakamalaking problema. Hindi rin yung sitwasyon at lalong hindi rin yung tuksong namumuo sa aming dalawa. Kundi ako. Ako ang may kontrol sa mga desisyong ginagawa ko. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko ay mas lalo akong lumalapit sa isang bangin. Habang si Mark naman ay hindi alam na may laban akong tinatakbo sa loob ng sarili ko. At ang mas masakit pa ron, Mama Mia, hindi ko alam na may sarili para siyang dinadala na pasanin sa Cebu. Bagay na naging dahilan kung bakit natatagalan siya doon. Isang bagay na malapit ng baguhin ang buhay namin bilang mag-asawa magpakailanman. Mama Mia, gaya ng sinasabi ninyo dito, may mga sugat na hindi nakikita ng mga mata dahil wala namang dugong lumalabas dito. Wala ring pasa, walang bakas sa balat. Pero sila yung mga sugat na pinakamahirap pagalingin. Hindi ko alam noon na habang nilalabanan ko ang sarili kong pagkalito ng aking damdamin ay may mas mabigat palang laban na tahimik na hinaharap ng asawa ko. Nang mag-isa. Nang walang nakakaalam kahit ako mismo. 3 araw na mula nung huli kong makita si Carl. Wala na rin siyang mensahe, wala na ring tawag, wala nang anumang paraan ng pakikipag-ugnayan. At sa totoo lang, hindi ba dapat ko iyong ikatuwa? Yun naman kasi ang tama, di ba? Yun ang nararapat. Pero nakakahiya mang aminin, may bahagi ng sarili kong naghahanap sa kanya. Kapag tumutunog ang cellphone ko, kapag may notification, kapag may mensahe, sandaling umaasa ang puso ko na sana siya yun. Pagkatapos ay agad akong makokonsensya. Paulit-ulit kong sinisisi ang sarili ko. Bakit ako ganito? Bakit hindi ako makontento sa pagmamahal na nasa harapan ko? Bakit parang hinahayaan kong masira ang isang bagay na buong buhay kong pinagdasal? Hindi ko alam ang sagot. At habang iniisip ko yun, mas lalo akong nahihirapan. Kinagabihan, tumawag si Mark. Ngunit iba ang tono ng boses niya. Mabigat. Pagod. Parang meron siyang gustong sabihin sa akin ngunit hindi niya masabi-sabi. Love? Oh, kumusta ka na dyan sa Cebu? Tahimik siya sandali. Tapos narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga niya. Love, mae-extend na naman ako. Ano? Bakit? Meron kasing kailangang asikasuhin dito eh. Ayos lang yun, love. Maghihintay ako.
Miss na kita, love. Dapat umuwi ka na agad kung namimiss mo ko, sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng aasikasuhin ko dito, uuwi agad ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa pagtawa niya. At sa unang pagkakataon hindi ko na napigilan. Mark, may problema ka ba? Mahabang katahimikan ang sumunod. Narinig ko ang mahinang paghinga niya. Pagkatapos ay nagsalita siya, Mama Mia. Kapag nakauwi na ako, mag-uusap tayo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. So may problema nga. Ano yun? Wala. Pagka-uwi ko na lang. At dun natapos ang usapan. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi niya. Pagka-uwi ko na lang. Ano bang ibig sabihin nun? May problema ba sa trabaho? May sakit ba siya? May nangyayari ba sa pamilya nila na hindi ko alam? Wala akong masagot. Kaya lalo akong kinakabahan. Samantala, sa Cebu pala, Mama Mia, may isang bagay na hindi ko alam. Isang bagay na matagal nang pinagdududahan ni Mark. At ngayon lamang niya tuluyang nalaman. Ilang buwan bago ang seminar ay palihim pala siyang nagpatingin sa doktor. Hindi niya yun sinabi sa akin. Hindi dahil sa wala siyang tiwala, kundi dahil ayaw niya akong masaktan. Sa loob kasi ng 7 taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa, lagi naming iniisip na baka ako ang may problema, Mama Mia. Ako ang sumasailalim sa mga test. Ako ang umiinom ng mga gamot o mga vitamins. Ako ang paulit-ulit na bumabalik sa OB-GYN kong doktor. Ngunit hindi ko alam na minsan ay nagpatingin din pala si Mark ng mag-isa, ng tahimik at wala siyang ibang pinagsabihan. Nasa Cebu siya nung natanggap niya ang kumpletong resulta. At yun ang dahilan kung bakit tila nawawala siya sa sarili niya nitong mga nakaraang araw. Habang nasa hotel siya noon, hawak-hawak niya ang isang envelope. Matagal niya yung tinitigan. Ayaw niyang buksan. Dahil may bahagi sa kanyang sarili ang natatakot. Pero alam niyang kailangan niyang harapin yon. Nang mabasa niya ang laman ng envelope na yon, para siyang nawalan ng hangin. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad nakapag-isip ng matino. Parang huminto ang mundo niya. Dahil sa papel na yon, nakasulat ang isang katotohanang sisira sa pangarap na matagal na niyang binubuo. Ang pangarap niyang maging isang ama. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling mga anak. Ang pangarap niyang marinig ang salitang papa. At sa loob ng ilang oras, mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik, walang luha, pero isang lalaking wasak. Hindi ko alam ang lahat ng iyon. Habang umiiyak siya sa sarili niyang sakit, abala ako sa pagharap sa sarili kong pagkalito. At yun ang isa sa mga bagay na pinakamatagal ko pong pinagsisihan. Dahil habang iniisip ko ang nararamdaman ko, hindi ko man lang napansin na ang asawa ko pala ang higit na nangangailangan ng pagmamahal at aking pangunawa. Makalipas ang 2 araw, natapos na rin sa wakas ang trabaho ni Mark sa Cebu. Pauwi na siya at sa buong biyahe niya pabalik, iisa lang ang laman ng isip niya. Paano niya sasabihin sa akin ang katotohanan? Paano niya ipaliliwanag na baka hindi na siya kailanman magkakaroon ng anak? Paano niya haharapin ang sakit na alam niyang pareho naming mararamdaman? Paulit-ulit niyang iniisip yon at sa bawat oras na lumilipas, lalo siyang natatakot. Hindi para sa sarili niya kundi para sa akin. Dahil alam niya na matagal ko na ring pinangarap na maging ina.
At ngayon, baka siya mismo ang maging dahilan kung bakit kahit kailan ay hindi na ito mangyayari pa. Samantala sa bahay, Mama Mia, nakatayo ako sa may bintana. Pinagmamasdan ko ang papalubog na araw. Hindi ko alam kung bakit napakabigat ng pakiramdam ko. Parang may paparating na unos. Parang may malaking pagbabagong malapit ng mangyari. At tama nga ang kutob ko. Dahil pagsapit ng susunod na araw, muling magtatagpo ang landas naming dalawa ni Carl. At ang pagkikitang yon ang magtutulak sa akin sa pinakamadilim na desisyong gagawin ko sa buong buhay ko. Isang desisyon na kailanman ay hinding-hindi ko na mababawi. At isang desisyon na magdadala sa aming lahat sa sakit na aabutin ng maraming taon bago ito tuluyang maghilom. Mama Mia, muli po kaming nagkita ni Carl. Hindi ko naman yun plinano. Ngunit minsan, may mga pagkakataong dapat nating iwasan. At ang mga pagkakataon na yun ay siya pang hinahayaan nating mangyari. Nag-usap kami, nagsimula sa mga simpleng kamustahan, hanggang sa nauwi sa mga bagay na matagal na naming hindi sinasabi. Mga pangungulila, mga pangarap, mga pagkabigo. At sa gitna ng emosyonal na kahinaang yun, nakagawa ako ng isang desisyong habang buhay kong pagsisisihan, Mama Mia. Bukas pa kasi ang dating ni Mark. At sa gabing yun ay nagkita kami ni Carl sa labas. Hindi ko alam pero dahil mabigat ang pakiramdam ko ay nag-aya akong uminom sa kanya nung bigla kaming magkita sa isang bar. Nagpunta lang ako doon nang walang kasama, Mama Mia. Hindi ko naman alam na matatagpuan ko doon si Carl kasama ang mga kaibigan niya. Meron nung makita niya ako ay magalang siyang nagpaalam sa mga kaibigan niya. Pinakilala niya ako sa mga ito. Sinabing asawa ko ng pinsan niya. At wala ang pinsan niya kaya kailangan niya akong ihatid pa uwi. Kaya naman iniwanan na kami ng mga kaibigan niya. At dun kami nag-inuman habang nag-uusap. At dahil madilim ang bar na yun, hindi ko na namalayan, Mama Mia, na bigla na palang naglapat ang aming mga labi sa isa't isa. Pagkatapos nun, ay magkahawak kamay na kaming lumabas sa bar na yon. Sumakay sa kotse niya at pumunta sa isang lugar na hindi dapat pinupuntahan ng isang babaeng may asawa at isang lalaking hindi naman niya kabiyak. Lalo pa kung ang lalaking iyon ay kadugo mismo ng asawa niya. Mama Mia, hindi ko ipinagmamalaki yung nagawa ko. Nakakahiya yun. Pero hindi ko rin idadahilan ng lungkot at pagkalito. Isa lang ang katotohanan sa naganap na bagay na yon. Nagkamali ako at alam ko na ako ang may pananagutan ng maling desisyon na yon. Mama Mia, pagkagising ko kinabukasan, matapos na may nangyari sa aming dalawa ni Carl, ay hindi po saya ang naramdaman ko. Kundi takot, hiya, pagsisisi. Parang may malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Gusto kong burahin ang nangyari. Gusto kong ibalik ang oras at wag nang pumunta sa bar na yon. Pero huli na. Nang magising ako ay natutulog pa si Carl sa tabi ko. Agad akong tumayo. Pagkatapos ay tinignan ko ang orasan. Mga ilang oras pa bago dumating ang asawa ko. Nagbihis ako, hindi na nga ako naligo eh. Pagkatapos ay pumara ako ng taxi at umuwi ako sa bahay namin. Naligo ako ng makailang beses. Halos 5 beses akong nagsabon sa katawan ko na para bang sa pamamagitan noon ay maaalis ko ang kasalanang nagawa ko. Mama Mia, paglabas ko ng banyo ay nakita kong may mensahe si Carl sa akin. Hindi ko sinagot ang mga mensahe niya.
Kalaunan ay tuluyan ko na siyang blinak. Pinutol ko na ang lahat ng koneksyon naming dalawa. Dahil yun naman talaga ang dapat, 'di ba? Hindi naman talaga dapat nangyari pa ang bagay na nangyari sa pagitan namin. Ngunit ang hindi ko kayang takasan at hindi ko kayang putulin ay ang nagsusumigaw na konsensya ko, Mama Mia. Makalipas ang ilang oras ay naganda na ako dahil alam kong paparating na ang asawa ko. Nakatanggap ako ng mensahe sa kanya na sabi ay nasa airport na raw siya. Hindi na niya ako sinabihan na sunduin ko siya dahil masyado pa raw iyong maaga. Kaya naman, nagantay na lang ako sa kanya sa bahay. Nang makarating si Mark ay sinalubong ko siya ng mga ngiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon ay isang lihim na unti-unting sumisira sa akin. Napansin ko, Mama Mia, na tahimik ang asawa ko. Mas malalim ang iniisip niya. Mas madalas siyang nakatulala lamang. Hindi ko alam noon na may dala-dala rin pala siyang sarili niyang pasanin. Habang ako ay kinakain ng aking konsensya, siya naman ay kinakain din pala ng katotohanang nalaman niya. Habang ako nagtatago ng kasalanan, siya naman ay nagtatago ng sakit na kanyang nararamdaman. Lumipas ang mga linggo. Hindi pa rin sinasabi ni Mark sa akin ang kanyang nalalaman tungkol sa kanyang pagkalalaki. Hanggang sa naging mga buwan ang lumipas. Hanggang sa dumating ang araw na hindi dumating ang buwan ng dalaw ko. 2 months na akong delayed, Mama Mia. Kaya naman kinabahan ako ng husto. Nagpa-check up ako. At doon ko nalaman ang totoo. Buntis ako, Mama Mia. Nung sinabi yun ng doktor, ay halos lumundag ako sa sobrang tuwa. Paglabas ko ng klinika, para akong lumulutang sa saya. 7 taon kong hinintay ang balitang yun. 7 taon kong pinagdasal. Ngunit kasabay ng saya ay dumating ang matinding takot. Dahil alam ko noon, Mama Mia, nung sinabi pa lang ng doktor kung ilang linggo ang anak ko, may posibilidad na hindi si Mark ang ama niya. Pag-uwi ni Mark mula sa trabaho ay binigay ko sa kanya yung resulta ng test na ginawa sa akin ng doktor. Akala ko yayakapin niya ako. Akala ko maglululundag siya sa tuwa. Akala ko iiyak kaming dalawa sa sobrang kasiyahan dahil sa wakas, dininig na rin ang aming mga panalangin. Akala ko yun ang magiging simula ng pinakamagandang yugto ng buhay namin bilang mag-asawa. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Habang binabasa niya ang papel, nakita ko na nagbago ng paunti-unti ang ekspresyon ng mukha niya. Unti-unting nawala yung saya. Unti-unting napalitan ng sakit. At pagkatapos, ay tinanong niya ako ng isang tanong na hindi ko alam kung papaano sasagutin. Bakit mo ginawa ito sa akin, Star? Ano? Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ko? Hindi ka ba natutuwa? Magkakaanak na tayo, Mark. Sabi ko na pilit pa rin pinapakalma ang sarili ko. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pumasok siya sa loob ng silid namin. Sinundan ko siya. Binuksan niya yung drawer niya na palaging nakalock. Akala ko noon na ang laman noon ay mga confidential files ng opisina. Pero mula roon ay inilabas niya ang sarili niyang medical records. Basahin mo yan. Basahin mo yan nang maintindihan mo kung bakit ko alam na iniputan mo ako sa ulo. Mama Mia, nagulantang ako sa mga nabasa ko.
Matagal na pala siyang nagpatingin bago pa pala siya pumunta ng Cebu. At dun pala sa Cebu niya nalaman ang resulta. Ang isang katotohanang hindi niya agad masabi-sabi sa akin. Napakaliit, halos 0% ang posibilidad na magkaroon siya ng sarili niyang anak. Nang mga sandaling yon ay gumuho ang mundo ko. Hindi na ako nakapagsinungaling. Hindi na ako nakapagtago pa, Mama Mia. Sino? Sino ang ama ng batang yan? Dahil alam kong hindi akin yan. Doon ay inamin ko sa kanya ang lahat. Wala akong itinira. Hindi ko pinagtanggol ang sarili ko dahil alam kong kasalanan ko, Mama Mia. Si Carl? Si Carl ang ama ng bata? Si Carl? Si Carl na pinsan ko? Tumango ako. At sa unang pagkakataon sa 7 taon naming pagsasama, nakita kong umiyak ang asawa ko. Hindi dahil sa galit kundi sa matinding sakit. Hindi siya sumigaw, Mama Mia. Hindi siya nanakit. Hindi rin siya nagwala matapos kong aminin sa kanya ang totoo. Pero mas masakit pa yun, Mama Mia. Mas masakit pa ang ginawa niya. Tahimik siyang kumuha ng kanyang mga maleta. Tahimik niyang inimpake ang kanyang mga gamit. Please, pag-usapan natin to, Mark. Love, please. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Pasensya ka na kung hindi ko maibigay sa'yo ang anak na pinapangarap mo. Pero may nagbigay na rin palang iba, kaya dapat ay maging masaya ka na. Pagkatapos niyang mag-empake ay tahimik lang din siyang umalis, Mama Mia. Iniwan niya sa akin yung bahay, yung mga inipon naming pera, yung mga bagay na pareho naming pinaghirapan. Pero isinama niya ang puso niyang minsan ay buong-buong nagmahal at nagtiwala sa akin. At yun ang isang bagay na kailanman alam kong hindi ko na maibabalik. Mama Mia, ipinanganak ko ang anak ko. Batang lalaki. Sa bawat pagkakataon na tinitignan ko ang anak ko, sabay kong nararamdaman ang sakit at lungkot. Ang anak ko ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Ngunit siya rin ang buhay na paalala ng pinakamalaking pagkakamali ko. Hindi ko kailanman sinabi sa anak ko ang buong katotohanan. Lumaki siyang naniniwalang mahal siya ng kanyang ama. At totoo naman yun. Kahit wala si Mark, alam kong minahal pa rin siya nito sa sarili niyang paraan. Oo, Mama Mia, nagpa-assign po si Mark sa malayong lugar. Nung tinanong po ako ng mga pamilya namin, ng mga kaibigan namin kung nasaan si Mark ay wala po akong maisagot sa kanila. Hanggang sa isang post ni Mark sa Facebook ang nagpaliwanag ng lahat. Mama Mia, hindi na sinabi dun sa post na yon ang tungkol sa pagkakasala ko. Ang sinabi niya lang doon ay nanghihingi siya ng pasensya dahil hindi siya nakapagpaalam sa lahat. Pero sa ibang lugar daw siya na-assign. Walang may alam na naghiwalay kaming dalawa. Walang may alam na hindi anak ni Mark ang anak ko, kundi kaming dalawa lamang. Lumipas ang mga taon. Nagtrabaho ako ng mabuti. Itinaguyod ko ng mag-isa ang anak ko. Nag-ipon. Nagpatuloy sa buhay. Ngunit hindi na po ako muling nagmahal pa. Hindi dahil sa wala nang dumating, kundi dahil may bahagi ng puso ko na naiwan pa rin sa asawa ko. Maraming gabi akong umiiyak. Maraming gabing hiniling ko na sana may isa pang pagkakataon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo kong tinatanggap ang katotohanan na baka nga
hindi na talaga siya babalik sa akin. Isang ordinaryong hapon, Mama Mia. Siguro mga 6 na taon na ang nakalipas. Katatapos lamang naming maghapunan noon ng anak ko. May kumatok sa pinto. Pagbukas ko ay halos huminto ang mundo ko. Nakatayo sa labas ay walang iba kundi ang asawa kong si Mark. Mas matanda na ang itsura niya, pero mas matatag. At siya pa rin yun. Ang lalaking hindi ko nakalimutan kahit isang araw. Hindi agad ako nakapagsalita. Basta na lang biglang tumulo ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Pumasok siya sa bahay. Tahimik naming pinagmasdan ang isa't isa. Mama Mia, para bang 6 na taon kaming parehong naghahanap ng tamang salita. Pagkatapos ay nakita niya ang anak ko. Tahimik siyang lumapit. At sa mga mata niya, wala akong nakitang galit habang nakatingin siya sa bata. May sakit, oo. May lungkot. Ngunit may pagmamahal pa rin. At dun ako lalong naiyak. Nalaman ko, Mama Mia, na nagtrabaho pala siya sa Mindanao. Pinili niyang lumayo para buuin muli ang kanyang sarili. Dahil sabi niya, hindi naman daw siya tuluyang nagalit sa akin nung nalaman niya na may nangyari sa amin ng pinsan niya. Ngunit nawala daw talaga ang kanyang pagkatao, pagkalalaki, maging ang tiwala niya sa kanyang sarili. Lumayo raw siya para tanggapin ang lahat ng sakit, para matutong magpatawad. Hindi daw agad naging madali ang lahat para sa kanya. At oo, totoo naman yon. Hindi isang yakap lang ay naging maayos na kaming dalawa. Kinailangan naming mag-usap ng matagal na matagal. Umiyak, humingi ng patawad, at higit sa lahat, maging tapat sa nararamdaman namin. Mama Mia, nagpakilala siya bilang ama ng anak ko. Tuwang-tuwa naman ang anak ko. Tinanong pa ng anak ko kung magsasama na raw ba kami sa iisang bahay, pero hindi agad yun nangyari. Paulit-ulit kaming nagkikita. Paulit-ulit na nag-uusap. Hanggang sa nagsimula rin kaming maghilom. Ngayon, habang sinusulat ko ang kwentong ito, ay masaya na po ang pamilya namin. Hindi man perpekto, may mga sugat na may peklat pa rin. Ngunit natuto kaming mamuhay kasama ang mga yon. Si Carl, Mama Mia, ay may sarili na rin siyang pamilya. Hindi niya alam ang buong katotohanan. Hindi niya alam na nagkaanak kaming dalawa. At pinili kong hayaan na lang sa nakaraan ang mga bagay kung saan sila nararapat at nabibilang. Dun sa nakaraan. Mama Mia, kung may natutunan man ako sa lahat ng pinagdaanan ko, yun ay ang katotohanan na ang pinakamalaking pagkakamali ay bihirang magsimula sa mga malalaking desisyon. Madalas nagsisimula ang mga to sa mga maliliit na bagay na hinahayaan nating lumaki. Minsan isang mensahe, minsan isang lihim, minsan isang pag-uusap, minsan isang sandali ng kahinaan. At bago mo pa namalayan, nagbago na pala ang buong buhay mo. Maswerte po ako na nabigyan ng ikalawang pagkakataon ng asawa ko. Ngunit hindi lahat ay nabibigyan nito. Kung may mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, sana ingatan mo bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang tiwala ay napakadaling sirain, ngunit napakahirap na muling buuin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Star.
Grabe naman ang kwento ni Ate Star, pero nako, masaya ako dahil at least nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ang pagsasama ninyong dalawa ni Kuya Mark, 'di ba? Wow, nakikikuya. Ni Mark nagkaroon kayo ng second chance at love. 'Di ba? Grabe naman 'yun. Pero alam ko masakit pa rin 'yun sa kanya, no? Masakit sa kanya dahil ang ginawa mo ay ang pinakamalaking insecurity niya. Nagpabuntis ka, pero siya ay hindi niya magagawang mabuntis ka. Parang ganon. Pero past is past. Tapos na yun, maayos na kayo. And congratulations dahil masaya na ulit ang pamilya ninyo. At nawa ay maraming natutunan ng ating mga tagapakinig sa naging kwento mo. Minsan, ang isang saglit na kahinaan ay magdadala sa atin ng isang napakalaking pagkakamali na habang buhay mong pagsisisihan. Siguro, hindi mo pinagsisisihan na may anak ka, pero pinagsisisihan mong nasaktan mo ang taong nagmamahal sa'yo ng lubusan. At alam ko kung tutuusin, kung iisipin, napakahirap ng sitwasyon mo, no? Buti na lang talaga at pinatawad ka at naging okay kayo ulit. Ako naman ay agree na wag mo nang sabihin kay Carl yung totoo na may anak kayong dalawa. Hayaan mo na naniniwala siyang anak ninyong dalawa yon ni Mark. Okay? Maraming salamat. At sa mga nakikinig ngayon, sana naman po i-share nyo itong kwento na ito na napakaganda. Ang kwento ni Ate Star. Ate Star. I-share ninyo sa inyong mga Facebook, sa inyong mga social media. At syempre, huwag kalimutan na i-like din ang video na to. Kung hindi pa po kayo subscriber ng ating channel, ano pa bang inaantay nyo? Pasko, malayo pa. I-subscribe nyo na ito. Charot. Nakikiusap na. Well, kung nagugustuhan nyo ang ating mga tampok na kwento, much better na i-subscribe ninyo. Tapos, i-click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron po tayong mga bagong uploads o mga bagong kwento na inilalabas. Yun naman ang importante. At syempre, mag-hello ako sa ating mga kasuki na mga laging nakikinig sa atin ako. At sa ating mga members, hello po. Nawala si Freaky. Nasaan si Freaky? Charot. Hello kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Smack Dax, kay Benson Boyser, kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, kay Christina Aure, kay Abdullah Wahab, kay Alpha Garcia, syempre kay Rosel Espinosa at kay Ernesto Boys. Maraming salamat sa inyong pagpapamember nitong ating channel. Naku naman, salamat talaga. At syempre, hindi rin ako magsasawang magpasalamat at bumati sa ating mga subscribers na lagi ding nandyan at nakikinig sa atin. Hi ako kay Dorca Solaer. Maraming salamat. Hello din ako kay Rizal Joey Cadornigara, maraming thank you. Christy Carpentero, hello. Maraming salamat din sa mga tagapakinig natin na sina Margie Bautista, Naomi Christine Madoro, kay Francisca Abiliera, maraming thank you. Hello din ako. Kay Gladys Bakbak, maraming salamat. At syempre kay Joanne Samaniego, maraming thank you din. Kay Mangyan Gold Sink. Tama ba? All the way from Hong Kong. Hi kay Yang Chen. Maraming salamat. Fredeline Balao. Loarni Lacondazo. Maraming salamat. At sa lahat ng nakikinig sa atin, thank you so much po sa lagi ninyong pagmamahal. Ako po ang inyong Mama Mia na laging nagsasabing, mag-ingat kayo at mahal na mahal ko kayo. Kung may sarili kayong kwento, all you have to do is to email that to us. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Mwah! Love you! Bye-bye!